Noong 2019 sa Shanghai, si Romain ay nasa opisina sa ikatlong palapag ng gusaling salamin. Executive siya sa Carrefour na nagbukas ng tindahan sa Chengdu, Wuhan at Shenzhen. 11 taon siyang nanirahan sa China, natutong Mandarin at naniwala sa proyekto. May mga truck sa labas na nakakarga ng karton mula madaling araw. Sa loob ng 48 oras lahat ng ito ay mapupunta na sa Suning, isang distributor mula China na karamihan sa mga Pranses ay hindi pa naririnig. Ito ang sinuko ng Carrefour noong araw na yon. 24 na taon sa China, 250 tindahang naitayo. Isang negosyo na may 3 tuldok, 6 bilyong euro na kita kada taon, na ibenta lang sa halagang 620 milyong euro. Hawak ni Romain ang ulo niya, nagkatanong kung paano tayo nauwi dito. Kumusta team entrepreneur mindset? Sana ay okay kayo. Ang narinig ninyo, hindi ito isang hiwalay na kabiguan. Ito ay sintomas ng mas malalim na problema. Carrefour, kilala ninyong lahat, ang tindahang nag-imbento ng hypermarché noong 1963. Naging pangalawa ito sa buong mundo sa distribusyon at maraming taon paborito ng mga Pranses. Pero sa loob ng 10 taon, nalampasan sila ng Leclerc. Sa Pransya, tinalo ng Lidl ang Carrefour, inago ng Amazon ang kanilang top customers, at umatras ang Carrefour mula China, Brazil at ilang bahagi ng Europa. Paano nalampasan ng lahat ang inventor ng hypermarché? Bakit hindi na ipagtanggol ng malaking, may kakayahan at may karanasang kumpanya ang sarili nito? Makikita natin ang kwento ng ego, utang at maling desisyon. Tara na! Nasa Saint Genevieve de Bois tayo, Hunyo 1963. May 17 taon nang may grocery si Marcel, 30 SQM maayos ang mga delata at may suki na laging bumibili tuwing Martes at Biyernes. Alam nila ang pangalan at nakagawian ng isa't isa. Nang umagang yon, nakita niyang may mga truck na dumadaan sa National Road, malalaki, masyadong malalaki para sa isang normal na tindahan. 3 linggo matapos yon, nagbukas ang malaking tindahang Carrefour 500 metro mula sa kanya. Pumasok si Marcel. Nakatayo sa gitna ng pasilyo ng 10 minuto, umalis na walang binili at umuwi sa kanila gulat sa nakita. Isasara niya ang tindahan 2 taon matapos magbukas ang Carrefour. Noong araw na yon, hindi lang tindahan kundi panlipunang pangako. Lahat ng kailangan mo naroon. Pagkain, tela at gamit sa bahay na mas mura kahit saan, madaling marating sa kotse. Sa bansa ngayon palang dumarami ang sasakyan. Panahon ng 30 glorious. Gusto ng mga Pranses na kumonsumo, may pera sila, may mga kotse sila, pero wala pa silang mga negosyo, mga lugar kung saan nila magagastos ang pera nila. Dumating ang Carrefour sa tamang panahon at sa 30 taon, naging pangalawa sa mundo sa distribusyon. Ang nag-iisang nauna ay ang Walmart, ang higanteng Amerikano na may 320,000 empleyado operasyon sa 5 kontinente at 80,000 produkto sa bawat hypermarket. Para bigyan kayo ng idea, katumbas ito ng 6 na beses ng produkto ng karaniwang Leclerc supermarket. Paboritong kumpanya ng mga Pranses? Hindi ipinapakita ng mga numerong ito na hindi talaga kumikita ang Carrefour. Kumikita sila sa pagbebenta ng espasyo. Nagbabayad ang mga brand para mailagay sila sa unahan ng estante, katalogo at seasonal display. Para itong highway at ang Carrefour ang nagbebenta ng mga billboard. Matalino, makapangyarihan at halos di matalo. Dahil ang modelong ito ay nakasalalay sa isang nakatagong makina na nagpapatakbo sa Carrefour ng 40 taon, ngunit ito rin ang nagdulot ng hirap dito. Babalikan natin ito mamaya. Noong 1973 nagbukas ang Carrefour sa Espanya, 1975 sa Brazil, 1982 sa Argentina. Ginagaya ng buong mundo ang modelo nito, pero habang sinasakop ng Carrefour ang planeta, may nangyayari sa Alemanya. Noong 1973 sa Darmstadt, 2 magkapatid ang nagbukas ng tindahang walang pambansang tatap, display sa dulo ng aisle o katalog. Nasa mga karton sa sahig ang halos 2,000 produkto. Naghihintay sa labas ang mga customer at parang bodega ang tindahan. Nakakatawa man sa mga higante ng distribusyon ang modelong ito, pero 20 taon pa bago ito makarating sa hangganan ng Pransya. Pero kapag nangyari yon, magpapanik si Carrefour. Noong 2005 sa Lyon, regional office ng Carrefour, si Sophie ay 8 taon ng empleyado. Umagang yon, nakatanggap siya ng ulat tukol sa market share sa peri-urban area at binasa ito. Unti-unting kinukuha ng Lidl ang market share ng Carrefour. Isinara niya ang dokumento dahil marami pa siyang gagawin. Sa isip niya, ang Lidl ay para sa mga walang ibang pagpipilian, para sa mga nahihirapan sa katapusan ng buwan. Hindi naman kliyente ni Sophie kaya hindi niya problema. Pero habang inaayos niya ang ulat,
Nagbubukas ang Lidl ng tindahan tuwing ika-4 na araw sa Europa, walang malaking patalastas o loyalty card, pero may 1,800 produktong mas mura kaysa iba. Hindi nagbebenta ng espasyo o nakikipagnegosasyon ng kickback ang Lidl dahil may sarili silang produkto at kontroladong presyo. Wala ring kailangang ulat na isumite. Walang middleman kaya walang kompromiso. Kabaligtaran ng Carrefour na umaasa kina Danone, Nestle, L'Oreal, hindi kailangan ni Lidl ang sinuman. Kung gusto niyo ng video tungkol sa 3 produktong nabanggit, comment lang. 2013 na tayo. Milampasan ni Leclerc si Carrefour sa France, hindi Amazon o California startup, kundi kapwa Pranses na kakompetensya. Parehong bansa at customer, kaya patas ang laban. Halos walang media na nagbalita, pero isa itong lindol. Nawala na ang pwesto ng nanggungunang French supermarket sa sarili nilang bansa at nagbabago na ang mga kaugalian. Hindi na namimili ng marami ang mga pamilya tuwing Sabado. Ang tradisyong ito ng pagpuno ng kariton, pag-ikot sa istante at pagkain sa McDo sa loob. Sa mall, mas maikli, madalas at tiyak ang pamimili. Bumibili sila ng gamit sa bahay sa Amazon, damit sa Zalando at pagkain mula sa hard discount, organiko at home delivery. Ang 80,000 produkto ng Carrefour na dating lakas nito ay nagiging problema rin dahil may gastos sa paglista, imbakan at promo bawat isa. Nagbabayad ang Carrefour ng napakalaking halaga para sa isang alok na halos wala ng tunay na humihingi mula sa kanila. Kikilos ang Carrefour, maglulunsad ng mga plano at mag-hire ng 5 Chief Executive Officer sa loob ng 10 taon. Lahat ay may kanya-kanyang pananaw, plano at pangako. Ngunit hindi nyo alam kung bakit wala sa kanila ang nagtagumpay at matindi ang dahilan. Noong 2019 sa Paris, 2 taon ng Chief Executive Officer ng Carrefour si Alexandre Bompard. Dati siyang pinuno ng FENAC at sumikat sa pagliligtas ng isang tindahang muntik ng magsara. Dumating siya sa Carrefour na may dalang planong Carrefour 2022. Digital na pagbabago, pagtitipid at pagtutok sa mahalaga. Pinuri ito ng merkado at mga analis sa reforma. Naalala mo ba si Romain, manager ng Carrefour sa China? Noong taon ding yon, sumuko ang Carrefour sa imperyo sa gitna, ang China. Ito ang pinaikling kasaysayan nila. Dumating sila noong 1,900 at 75. Ang unang malaking hypermarket sa kanluran ay nadiskubre ng mga Chino. Mahahabang pila, hinanga ng Carrefour hanggang dumating si Alibaba. Mabilis na sumabog ang e-commerce sa China na hindi inaasahan ng Europa. Noong 2018, 30% ng pagbili ng pagkain sa China ay online kumpara sa 6% lang sa Pransya. Naiwan si Carrefour na may libo-libong metro kwadrado na kailangan punuin sa bansang tumigil sa pisikal na pamimili. Nag-adjust sila sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa Tencent, mobile app at express delivery, pero mabagal, huli at mahal. Pero ang Sina ay hindi talaga ang totoong usapin. Ang Sina ay lugar lang kung saan naging imposibleng itago ang problema. Dahil ang totoong problema ay struktural at matagal na itong umiiral bago pa ang Shanghai. 5 Chief Executive Officer sa loob ng 10 taon ang napansin na sobrang mahal, mabigat at mabagal ang hypermarket model. Kailangan ng pagbabago, pero ano nga ang tunay na ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay isara ang 15,000 metro kwadradong hypermarket na may 20 taong kontrata at tanggalin ang maraming empleyado sa Pransya kasama ang mga kaugnay na gastos. Walang Chief Executive Officer ang kayang gawin yon dahil hindi papayagan ng mga shareholder, unyon at bangko. Bihagang Carrefour ng sarili nitong laki. Habang nangyayari ito, patuloy na nagbubukas ang Lidl at noong 2020 nahigitan nito ang Carrefour sa bilang ng tindahan sa Pransya, gayong wala pa ito sa French market. 40 taon na ang nakalipas. Dito tumitindi ang kwento dahil hindi lang para sa mga imperyo ng kalakalan ang nangyayari sa Carrefour. Isa itong mekanismo, isang bitag na pwedeng bumalot sa sinumang tagapag-organisa, proyekto o karera. At malamang na ginagawa mo na ito nang hindi mo namamalayan. Balikan natin ang larawan ni Marcel, ang ating tindero, noong 1963. Pumasok siya sa unang Carrefour, tumayo ng 10 minuto sa gitna at umalis na walang binili, nakakaramdam ng pagkabigla, hindi paghanga. Naunawaan niya, kahit di masabi, na nagbago ang mundo niya at wala siyang magagawa. Pagkatapos ng 60 taon, si Marcel ay si Carrefour na ngayon. Ipinapakita ng kwento na bawat desisyon na nagpalaki sa Carrefour ay nagpalamban din dito. Noong 1985 lakas ang 80,000 produkto. Pero isang paralysis noong 2010 ang daan-daang tindahan ay isang lakas noong 1975 pero isang napakabigat na gastusin sa 2025.
Libu-libong supplier ang naging bentahe nung Siyamnapu, pero naging pagdepende rin. Ngayon, buhay pa ang Carrefour. 320,000 empleyado, bilyon-bilyong kita, pero isang imperyong pinamamahalaan ang sarili nitong pagbagsak at umaasang hindi ito lalala agad. Kaya apektado tayong lahat. Dahil sa mekanismong ito, hindi lang ito para sa hypermarket, kundi para sa lahat ng lumalaki, nagtatagumpay at nagiging komportable. Iyan ang pinakamahirap tanggapin na aral. Lagi nating iniisip na ang paglago at laki ay tagumpay at proteksyon, pero pinatunayan ni Carrefour na mali ito. Siya ang tunay na banta. Sa anumang organisasyon, proyekto o karera, hindi kabiguan ang nagpapahina, kundi tagumpay ang nagpaparelax. Habang inaasikaso mo ang iyong mga naitayo, may iba namang gumagawa ng mas simple at hindi na kailangang magbigay daan sa'yo. Ganon din ang nangyari kay Carrefour at sa mga kakumpetensya niya. Si Lidl, dating kilala bilang tindahan ng mahihirap, ay naging paboritong supermarket na mayayaman sa ilang taon lang. Pero paano nagawa ng isang discount na brand ang ganitong kamanghamanghang pagbabago? At higit sa lahat, malalampasan ba nito ang mga kontrobersyang dulot nito? Yan mismo ang ipapaliwanag ko sa inyo sa video na ito.